para muli na tayo po ay nasipon at ang mayamang biyaya ng Diyos na hanggang sa mga oras na ito at sa iglesia ito ay sumapalagi. Kaya mapakan natin muli ang Panginoon. Praise God. Isang karangalan ang magpasa at magbulay-bulay na sa buong isang katauhan o sa buong salibutan ito ay bihira. Maging tayo na mga mananampalataya ay bihira na nagkapag-buklat ng ating mga Biblia. Sa totoo lang, maging ako mga kapatid na hindi ko na maulit na buklatin ito. Sinubukan ko rin basahin magmula Genesis hanggang Revelation. Salamat sa Diyos at yung unawa ng salitang ito na sa iglesia ito ay napakayaman mga kapatid. Kaya isang karangalan na mapabilang at makaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos mga kapatid. Praise God. Sa aklat po ng mga taga-Episo, sulat po ni Apostol Pablo mga kapatid. At ang umpisaan ng Ephesians chapter 5. Umpisa ko na sa chapter 6. Chapter 5 verse 6 pala mga kapatid hanggang sa mga sumusunod. Huwag kayong madaya ng sinumang ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Verse huwag kayong makibahagi sa kanila sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong pinatunayan ang kinalugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinamagang nagawa ng kadiliman, kundi bagkus iyong sawatain. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Natapwat ang lahat ng mga bagay pagka sa wata ay itinatanyag ng kaliwanagan sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Napakagandang mga paalala ni Apostol Pablo, mga kapatid, na sa ating pagkabasa mga kapatid ay talagang bibigyan ko pansin mga kapatid itong verse 6 and 7 mga kapatid. Pag-ulitin natin sa English. Verse 6. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. 7. Be not ye therefore partakers with them. Mga kapatid, ibig sabihin ng partakers, a person who joins in activity or action. Ito ay parte o kasama doon sa mga ginaganap o ginagawa ng ano pa mang bagay. It is a partakers.
Sabi nga, doon muna. Yan. Kaya, mga kapatid, sabi sa verse 1, ibalik mo na sa verse 1, Brother Gideon, yun din, chapter 5, be ye therefore followers of God as their children. Be ye therefore followers of God. Tayo ay mga mananampalataya at naglilingkod, mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo na, balik mo lang sa verse 6, hindi dapat tayo partakers. Ang nakakagulat yung words. Verse 6, yan, let no man deceive you with vain words. Mga walang kabuluhan, mga salita. Sa akin, yung mga vain words. Alam niyo ba yung mga vain words, walang kabuluhan na salita? Yung sa chapter 24 naman, yung sa akin ito, mga kapatid, sa akin, ito yung naunawaan ko, ay yung mga bulang propeta. Sa kasaysayan ng iglesyang ito, na sa kaunawaan at karunungan ng mga salita ay pwede tayong madaya. Yung theology ng tao, yung karunungan ng tao, yung galing ng tao, sino ba ang iniidolo nyo na naging speech? Meron ba kayo? Ferdinand Marcos, napakagaling na speaker. Hindi nga siya nagbabasa eh. Sino pa? Chis Escudero, yan yung mga magagaling. Yung mapa-English, mapaka-Tagalog, talagang very brief yung sinasabi. Napakaliit pero napakaganda ng mga sinasabi niya. Dahil dito, dumarating ang galit ng Diyos. Akalain mo yan, mga kapatid. Yung mga, hindi naman sinabi kasi sinungaling dito. Sabi lang yung mga walang kabuluhan. Kaya, sa verse 7, be ye not partakers with them. Kaya, kung maiiwasan mo, mga kapatid, na huwag na lang makinig. Ang paalala ni Pastor Pablo, kung mahina-hina ka sa salita at hindi mo naunawaan yung talagang pananampalataya tungkol sa pagliligtas o mga bagay na pangako ng Diyos, o ano pa ang bagay ito ay delikado, mga kapatid. Marami nang nadaya sa atin. Hindi ko alam kung anong klaseng daya yung pagdaraya ng kaaway. Kasi ang kaaway ginagamit ang tao para dayahin yung mga mananampalataya through vain words, sa mga bagay o sa mga salita na nakakaakit, parang katotohanan, may katotohanan, theology ng tao, theology ng mga marurunong. Mga kapatid, salamat at naging magmang din ako, mga kapatid. Hindi gaano ako nagpapaniwala sa mga gagaling na mga salita. Dahil nga, mas magaling ang salita ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Nakakahanga o nakakamangha yung mga speech o yung mga salitang mga bagay na sinasabi ng bigyan ng mga bulang propeta. But this is not the basis of our faith, mga kapatid. Kung hindi, ang basihan ay ang salita ng Diyos. Be ye not partakers. As sabi sa verse 1, be followers of God, mga kapatid. Tuloy natin. Verse 8. Ayan o. Sa Tagalog na lang. Sawata. Yung sawata. Ayan. Sa English, ano ba yung sawata? Verse 9 na lang. Verse 9. For the fruit of the Spirit is of God. And verse 10, ito yung proving what is acceptable unto the Lord. Verse 11, reprove them and have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Sa Tagalog, sawata. Ibig sabihin, mga kapatid, kung kaya mo ng kontrahin na
sa mga salitang narinig mo o sa mga salitang walang kabuluhan, kaya mo nang kontrahin na, oh, hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Parang mali yata yun, Brad, yung sinasabi ng Biblia, hindi ganyan yung sinasabi ng Biblia. Kasi nga, tayo ay nasa kaliwanagan na. Ibig sabihin, totoo yung tinanggap natin. Makarinig man tayo ng mga bagay na sa tingin natin o sa alam natin na may katotohanan, di maganda. Kung yung nalalaman mo o yung salita ay base naman sa Biblia, di maganda. Pero pag vain words, mga kapatid, delikado po yun. Dumarating yung galit ng Diyos. Siguro, sabihin na natin mga may kasinungalingan para lang madaya yung isang tao. Na ginagamit yung tao, yung iglesia, para makaakay ba? Tama ba? Ng mga kaluluwa at mapupunta sa kapahamakan. Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Hindi ko alam sa ating mga kapatid na nadaya sila. Yung in Jesus name, yung oneness of God, maraming nadaya dyan. Nakakalungkot, mga kapatid, na hindi nila pinanghawakan yung kanilang tinanggap. Hindi nila naunawaan yung kanilang yung pananampalataya. Bakit? Sino ba ang ililigtas mo? Hindi naman yung iglesia kundi yung sarili mo, yung naunawaan mo. Sa pamamagitan ng yung pananampalataya, doon ka maliligtas, mga kapatid. Sa Matayin 12, sapagkat ang mga bagay na gawin sa lihim ay malay pansalitain man lamang. Talagang nakakatakot. 13. Natapot ang lahat ng mga bagay pagka sinawata ay tinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. 14. Kaya sinasabi niya, pumising kang natutulog magbago ka sa gitna ng mabatay at liliwanagan ka ni Kristo. 15. Mag-ingat kayo sa lubos kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmak kundi ng marurunong. Sinasabi ng maraming mga ngaral sa atin na dapat tayo huwag nang maging mga mangmak. Naniniwala ako na sa pagkaalam ng salita ng Diyos, tayo na ay marurunong. Hindi na tayo madidisip ng kaaway, mga kapatid. Kasi kung hindi natin maunawaan o tatanggapin yung karunungan ng salita ng Diyos, delikado. Baka ang tanggapin nyo ay I and my Father is one. Kasi yung wrong pala yun eh. Wrong grammar, mga kapatid. Yung gano'n, narinig nyo na ba yan? Yung my Father, I and my Father is one. Sa Biblia, R. Ibig sabihin ng mga R, di dalawa, R. Ano bang tinuro ng teacher? R, di ba dalawa, pastor? Dapat is. Ay, baka madaya kayo dyan, mga kapatid. Tignan nyo maigi yung pananalita ng tao. Kasi wrong grammar naman, pag sinabi mo, I and my Father is one. Wrong grammar po yun. Dapat R ang gamitin mo. Kasi, referring to two nouns, dalawang nouns po yun. Kaya, delikado, mga kapatid. Kundi kayo marunong. 16. Na inyong samantalin ang panahon, sapagkat ang mga sa Englishin mo yan, mga kapatid. Yan, redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, ang panahon ay masama. Napakasama. Sa akin ito, referring lang sa akin. Hindi ko alam kung ganito rin ang pananaw nyo. Sa buhay na ito, kung ordinaryo kang tao, walang katiyakan. Sa totoo lang, walang katiyakan. Salamat sa Diyos. At may pagtakas, may pagliligtas. Kasi kung wala po tayong katiyakan, mga kapatid. Yung
pagsisikap natin sa buhay na ito, magkaroon ka ng malalaking bahay, magkaroon ka ng maraming sasakyan sa isang iglap. Pinangangambahan nga yung big one sa NCR. Pero hindi nila pinangangambahan yung gera, yung big one ang pinangangambahan nila. Pero yung gera, hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan. Bakit? Ang missile o ang nuclear, hindi lang big one yun. Aabot hanggang dito sa Tarlac. Hindi lang NCR. Pag nagpakaulan ng nuclear, yan ang hindi naunawaan ng tao. Walang katiyakan dahil nga the days are evil, mga kapatid. Napakasama na ng mundo, wala ng katiyakan. Kaya dapat maging marunong tayo. Sawatain natin yung mga bagay na unang-una salita, yung sabi na bad words, na ito dumarating ang galit ng Diyos, mga kapatid. 1 Peter chapter 5 verse 1. Tagalog nila. Sa matanda nga sa inyo lumaaral ako matandang kasama ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalulatiang inayan. Partakers. Verse 2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na sa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasiyahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na kapakinamagan, kundi sa handang pag-iisip. Verse 3. Hindi din naman ang gaya na kayo'y may pagka-Panginoon sa pinangangasiwaang pinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Verse 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay nagsitanggap kayo din naman ng sirang potong ng kalulatian. 5. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matanda o kayong lahat ng nagbibigkis ng kakumbabaan na kayo ay maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalagsang sa mga palalong dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Verse 6. Kaya't kayo ay mga pakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa kapanahonan. 7. Na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng iyong kabalisan sapagkat kayo ay ipinagmamalasakit niya. Ito mga kapatid tungkol sa Iglesia na partakers, na maging kabahagi nawa tayo, na tayo ay sumunod sa mga matatanda. Hindi sa akin kasi mata-mata pa ako mga kapatid. Elder, sabi niya, ito yung tagumpay, ito yung bahagi ng Iglesia ng Diyos, na para hindi tayo ma-deceive ng mga bulaan o ano paman, ay sumunod tayo sa matatanda o sa mga namumuna sa atin. Sapagkat maging sinasabi ko sa inyo, kung nabasa nyo yung buong Biblia ito, talagang hindi basta-basta naunawaan. Kaya paalala ni Apostol Pablo ay yung big words, minsan akala natin ito yung mga salitang yung mura o ano pa ba, yung mga malulutong na sinasabi ng tao, hindi po. Mas malala ito mga kapatid. Kasi malala. Bakit kanyo malala? Dumarating ang galit ng Diyos, sabi doon, ay mas malala. Kaya tayo ng mga kabataan, kasama na ako kasi wala pa naman ako sa elders, mga kapatid, ay sumunod tayo, pasakop tayo sa mga elders sapagkat sila ang binigyan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu upang magpahayag ng salita ng Diyos. Upang sa ngayon, mga kapatid, dumali ang kapangyarihan, kaya sapagkat ipinagmamalasakit ng Diyos ang kanyang iglesia. Huwag nawa sanang
tayo ay mawala. Hindi ko alam kung ilan pa sa atin ang mawawala sa pananampalataya. Dahil nga, sa 24, patihiran, pastor, ay delikado. Sabi doon, hindi ko alam kung 7 words o ano kumang bagay. Nakakatakot, tama yung, ngayon ko lang din naunawaan kaya sa James na yung salita, akala ko yung salita ng tao, hindi pala mga kapatid. Tama lang yung sabi ng Biblia ng salita. Dahil nga, hindi mo tatanggapin yung mga aral na maging man, ako man, hindi man ako kontra, pero hindi nahirapan din akong tanggapin. Talagang days goes by. Sabi na, darating ang araw o panahon ang mauunawaan mga kapatid. Basta, ito ang paalala ni Apostol Pablo. Maniwala kayo sa mga elders ninyo. Kasi hindi tayo ipapahamak mga kapatid. It is partakers tayo. Bahagi tayo ng iglesia. At yun yung mararapat. Kung hindi natin maunawaan, di makinig lang tayo. Kung hindi tayo nagbabasa, sinong nagbabasa? God knows. Wala na. Kaya mahalaga ang mga pangaral o patnubay ng ating mga elders. Sino bang mga elders dyan? Ako, hindi, I'm not belong to the elders. Mga kapatid, bata-bata pa naman ako. Euro 10 years from now, o 15 years from now, then I'm willing to accept that I am also an elder in this church. At tagal pa yun. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na araw na ito. Huwag naman tayong madisip na. Dahil alam ko maraming mga kapatid natin ang nadisip sa pamamagitan ng salita. Purihin ang Panginoon. Isang magandang araw at purihin natin ang Diyos. Praise God. Pansinin natin lahat ng mga sinapakayag ng Biblia. Amen? Kung hindi tayo nagbabasa, yung mga nagsasalita sa harap, pansinin natin, unawain natin, pag-aralan natin. Hindi pa man kami elder, pero I advise na kung ayaw sa salita ng Diyos, ay sundin natin. Amen? Mas tanda pa kayo sa amin, ina-advise namin na kung ay galing sa salita ng Diyos, sundin natin. Amen? Wala rito, matanda o bata, lalaki, babae, lahat may karapatan, lahat may kalayaan kung tayo ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kung tayo ay may patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kayo, malaya din kayo kung nararamdaman ninyo, nawawaan nyo ang talata at nararamdaman ninyong i-share sa mga kapatiran, do it. Amen? Do it. Hindi natin pag-usapan nyo. Siguro sabi nga po sa Pablo, elders. Pero yung sinasabi ng elders, yung mga namumuna sa iglesia. Yung mga namumuna sa iglesia. Hindi pa man kami, sinasabi ko na, hindi pa man kami matanda, pero lahat ito, kahit sino, kung tumayo rito at ang binabahagi ay salita ng Diyos at may katuwiran sa salita ng Diyos, lahat ay may karapatan sa pag-unawa, sa pagpapahayag. Amen? At lahat ng mga makarinig, yung sabi naman ng Biblia, kung ating gagawin at susundin, tayo ng mahala. Amen? Sa mga nakikinig ng mga salita nito, ay magiging mapalad tayo kung inuunawa natin at sinusunod natin ang bawat salita. Amen. Kaya bantayan natin lahat ng mga bagay na sinapahayag. Na-alarm ako dun sa sinabi ni Brother Joseph. Sabi niya, sa 24, anong sabi niya? Ang mga hirang ay madadaya. Sabi niya, ano yun? 2024. 2024, next year na yun. Mga ilang madadaya. Kasi nagtanong siya, ilan pa kaya ang mawawala? Parang prediction sa 24, may mga mawawala. This chapter 24,
Bantayan natin na ano ay pinapahayag ngayon. It is not the year 2024. Ito ay sa pahayag mula sa aklat ng 2024. Maging ang mga hirang, sabi niya doon, hirang na yun ha. And we declare na tayo ay hinirang ng Diyos na ibinukod. Ibinubukod tayo ng Diyos sa sanglibutan. At tayo ay hinirang niya to 9 ng 1 Peter, isang lahing hirang, may pagkasaserdote, a chosen generation. Amen? If we declare na tayo yun, hindi pa rin tayo makakaligtas doon sa talata ng Matthew 24 na maging ang hirang ay madadaya. Kaya sinabi nga ng talata yung pinapayag sa atin, mag-iingat tayo. Lahat ng mga bagay na unawaan natin, napakinggan natin, sinampalatayanan natin, ingatan natin mabuti sa ating sarili at sa ating mga puso. Amen? Dahil, ang talata ko yun, iningatan natin ang salita ng Diyos, tayo rin naman ay ingatan nito. Written in Revelation. Na-record nyo pa ba? Sapagkat tinupad mo ang salita ng ating pagtitis, salita, the Word of God, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Amen? Kung ating iniingatan ang salita ng Diyos sa ating sarili, sa ating pananampalataya, tinutupad natin, ginagawa natin, nire-recall natin palagi ang mga salitang ito rin ang mag-iingat sa inyo. Ang mga salitang ito rin ang magdadala sa inyo sa pananagumpay. Amen? Kaya magbasa lang tayo ng magbasa ng Words of God. Amen? At unawain natin ang mga bagay na ito dahil ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay it will give us happiness and joy na hindi natin makikita sa sanlibutan. Amen? Ang pagkaunawa ng pahayag ng Biblia ay yung excitement nito ay iba kaysa yung makapunta ka sa mga iba't ibang lugar. Iba ang excitement na dala ng pagkaunawa sa Biblia kaysa kung makarating ka kung saan bansa. Amen? Makarating ka kung saan bansa. Sapagkat kung binabasa mo na ang Biblia, para ka itong dinadala sa ibang lugar. Hindi lang dito sa mundo. Ibang dimension, ibang pagpapananaw, ibang damdamin, ibang pagpapakautugan sa mga bagay na ito. Iba ang dala ng salita. Amen? Ang dulot nito sa bawat isa sa atin. Kaya unawain natin ang bawat talata na kung maaari ay gawin natin mas higit na karunungan sa sanlibutan. Amen? Mas higit na karunungan sa sanlibutan. Maraming pilosopo dito sa paligid natin. Amen? Maraming pilosopo. Ngayon, kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong pananampalataya sa kanila, marami ka pang kulang. Marami ka pang kulang. It's either ang kapanganakan sa iyo sa Espiritu ay hindi pa sakdal sa iyo. Okay, pinanganak ka na natili kang sanggol pa lang sa harap ng Diyos. Dahil kung kaya mo ng mga tuwiran sa iba, na higit sa kanilang katuwiran, naging mature. Naunawaan mo na ang salita. Naunawaan mo na. Amen. At kung kaya mo rin pagtagumpayan sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, amen, na wala kang ginagawang anumang laban sa kanila, hindi rin mature. Pero kung nadaig ka nila, wala. Kulang
hindi pa sapat sa iyo ang kapanganakan sa Espiritu. Sapagkat kung Espiritong ibigay sa atin ng Diyos ang kapanganakan ay lumago, siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Amen. Siya ang magtuturo sa atin ng kung ano mga dapat nating gawin. Nakasulat yan sa Biblia, Matthew 5:20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi iinigit ang inyong katuwiran ng mga Pariseo at Eskriba, itong mga Pariseo at Eskriba, mga nag-aaral ito ng mga batas. Amen? May mga katungkulan sa lipunan. Yung iba rito, baka namumuno pa sa templo. Kung hindi higit ang iyong katuwiran sa kanila, sabi ng Biblia, sa anumang paraan hindi kayo makapasok sa kahayaan ng langit. Nakuha nyo? Kung may mga sinabi sila sa inyo, o kung may mga bagay na ipinahayag sila na laban sa salita ng Diyos, paano natin sila higitan sa katuwiran? Salita din ng Diyos ang dapat natin ikatuwiran. Amen? Ang napakagaling na katuwiran na ipinahayag na tinahalo niya ang katuwiran at siya ay nagdaig sa pamagitan din ng katuwiran. Walang iba ang ating Panginoon Kristo. Napakagandang offer ni Satanas. Ano offer sa kanya? Nakikita mo lahat ng iyan, mga building, mga tao, ang kalawakan ng lupa na yan. Mapapasa yan, sabi ni Satanas. Ibibigay ko sa iyo. Lumuhod ka sa akin. Ang gandang offer, ano? Kayo, anong katuwiran niyo kung sakali? Diba? Once in a lifetime, pwede na. Ano? Siguro, kung hindi ka kasamba kay Satanas, pwedeng i-grab. Kaso, may ibang, may kondisyon. Lumuhod ka kay Satanas, sambahin mo si Satanas. Ang ganda ng katuwiran ng ating Panginoon Kristo. Hindi siya nagpadaig sa katuwiran ng sanlibutan o sa katuwiran ni Satanas. Hindi ba? Napakasimple. Nasusulat, sa Diyos ka lang sasamba. Simple salita. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Yung the word itself, napakabisa. Maging si Satanas, walang nagawa. Ano kaya? Sa atin kaya? Ano ang magiging katuwiran natin sa sanlibutan? Sa mga bagay na ito na pagsubok ng sanlibutan o pandayan ng sanlibutan. Nadadaigin natin sila ng mga katuwiran. Ano kaya? Gaano tayo kalalim sa mga pahayag ng salita ng Biblia upang madaig natin ang mga katuwiran ng sanlibutan. Ang daming bagay ang sanlibutan na pwede na nilang baliin ang ating mga ginagawa. Pwede na nilang pwede na nila tayong gawin sa isang parang magandang sistema, pero hindi sa katuwiran ng Diyos. Sabi nila, magkakaroon tayo ng isang panambahan, lahat tayo magsasama-sama doon. Napakaganda at dikain, di ba? Wala nang away sa mga religion, wala nang away sa mga paniniwala. Sama-sama na tayo lahat dito. Napakaganda nga dikain. Kapayapaan nga naman. Amen? But watch out. Ang Biblia ng pahayag, mag-iingat tayo sa mga ganong panghikayat ng sanlibutan. Mag-iingat tayo. Ang ikakatiwala natin sa kanila. Ano kaya? Wala rin akong maisip na ikatuwiran. Isipin ko pang mabuti. Pero pangawakan natin ang Biblia. Amen? Na
sabi nila na one word religion ay hindi ayon sa katuwiran ng pananampalataya. Okay. Mga magandang salita. Nasusulat. Sa isang Diyos ka lang sasamba. Sabihin din nila, sa Diyos na yun tayo. Sige, parang inintindihan. Sabihin nila, sama-sama lang tayo. Pero isang Diyos lang pag-meeting ko lang tayo. Ayun, siguro, like Christ. Ano? Kasi tama, Diyos nga din ang pinag-meeting ko lang nila. Yun nga lang, sa kanila, sa Islam, sa ibang religion, Jesus Christ is neglected. Anong tama? Sentro ng pananampalataya ay sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? Ayusin pa natin, nagkagliran na yan. Paano natin magagandahin? Ang galing ng ating Panginoong Yesu Cristo sa kanyang kagliran. Namin, bagay, 3 beses ang pinuso. Pero talagang yung katuwiran na binitawan ng ating Panginoong Yesu Cristo ay napakabisa at napaka malaman. Maging si Satanas ay wala nang maisalita. Wala nang kasunod na ikinatuwiran sa mga bagay. Amen? Maging ganoon tayo sa salitaan ng Diyos. Makaharap ka ng abogado, ano kaya ang gagawin niyang katuwiran laban sa mga ginagawa natin? Sa ating pag-isipan ko, sinabihan tayo ng ano. Mahalaga tayo ng pagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At ang mga bagay na ito ay inaari natin katuwiran natin sa pananampalataya. Amen. Pagkat sa katuwiran ng ating pananampalataya ay doon nalulugod ang Diyos. Sa pananampalataya, maraming pananampalataya ang tao. Ngunit ang katuwiran ng pananampalataya ay manifestation ng sakdal na pananampalataya. Sakdal na pananampalataya. At ang sakdal na pananampalataya, unang-una yan, pinahayag kay Abraham. Amen? Kay Abraham. Naging sakdal ang kanyang pananampalataya ay binilang sa kanya ng Diyos na katuwiran sa kanya ang kanyang pananampalataya. Kaya, let us grow, mature, deeper, wider, pangunawa ng bagay sa banal na kasulatan. Amen. Patuloy tayo sa pag-aaral. Amen. Sa pag-aaral. Hindi sapat. Maging ako, sabi ko sa inyo, maging kalahati man lang ng bagay na magmawawaan ko at naintindihan ko sa Biblia ay may part ko sa inyo. Pero habang nagtuturo ako sa inyo, habang nagsasaliksik ako sa Biblia, mas lumalawak, mas lumalalim, mas lumadami yung arungan na naintindihan ko sa banal na kasulatan. Amen. Mas madali na sa inyo ang matuto. Kasi yung mga naunawaan ko ngayon, ipinabahagi ko sa inyo rin ngayon. Amen. Yung mga bagong bagay na ipinapaunawa sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng salita ng Biblia ay sinishare ko rin sa inyo. So, paktisan nyo lang kasi sa una, mahirap din intindihin. Mahirap din unawain. Pero makuha natin ang kabuuan ng banal na kasulatan ay darating din sa atin ang pagkaunawa. Ito ang napakahalaga ay ang Espiritu na nagpapaunawa sa atin. Amen. Patuloy tayo sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon at tulog natin natin ang sarili sa Diyos. Tayo ba magsipayo?
natin ang katuwiran ng sanlibutan sa pamamagitan ng katuwiran ng Biblia. Amen? Kaya nga, sabi nila noon, bakit kailangan pang makipag-debate sa Biblia? Merong debate sa Jesus Christ. Makipag-debate sa mga priest. Para ano? Yung katuwiran na nasa ipinapaunawa sa atin ng Diyos ay makamgat natin sila. May pahayag natin sa kanila na hindi tayo ang maging alipin nila sa pamagitan ng kanilang katuwiran. Huwag ganun. Nabasa ko sa Biblia, kung nadaig ka ng katuwiran nila, alipin ka nila. Alipin ka nila. Kaya kailangan daigin natin sila ng katuwiran na mula sa salita ng Diyos upang hindi tayo maging alipin ng salita. Hindi tayo maging alipin ninyo, kundi ng katuwiran ng Diyos. Upang sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pagkaunawa sa mga ito, ay huwag kaming panatiso sa maraming mga bagay, kundi ang aming mga paglilingkod ang siya naming tinatakda para sa iyo. Upang kami, Panginoon, ay makapagbigay ng nararapat na kaluwalhatian mo sa pamagitan, Panginoon, ng pagpapahayag ng pagsalita, ng pagpuput, ng pagluluwalhati sa mga bagay na ito. Ayon, Panginoon, sa mga salita mo, kami ay mapalad, kami ay pinagpala sa pamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga salita. At napapatunayan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa
sapagkat ang iyong pagpapala ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa amin. Pinagtatagumpay mo kami sa maraming mga bagay. Iniingatan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Sinasaway mo anuman ang mga kapahamakan at inililigtas mo ang iyong kalingkod. Pinagtatagumpay mo kami sa pamagitan na kami, O Diyos, ay nagiging biyayang pagpapala rin sa iba. O kaya't pinagpapala rin naman nila. At ito, O Diyos, ay dahil sa iyong mga salita na aming ipinabubuhay at sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa bawat isa sa atin. Panatilihin mo, O Diyos, na iyong mga salita ay magbubukas para sa atin upang kami ay saliksik ng malaya sa mga bagay na ito at sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinusuko para sa amin. Kami ay makaunawa at makalawa ng amin. Salamat po, Diyos, at sinalis mo ang mga kabigatan sa aming mga sarili sa pamagitan ng iyong mga salita. Pinatawad mo kami, nilinis mo kami. Kami, O Diyos, sa iyo ginagabayan. Ikaw ang nagbibigay ganti sa aming pananampalataya at ang mga bagay na aming mga paglilingkod at mga mabubuting gawa ay pinapalitan mo ng pagpapala. Salamat po, Diyos. Sa iyong mga salita na katigan. Salamat po, Panginoon, na kami ay binukod mo sa sanlibutan na ito sa pamagitan din naman ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na sa pamagitan ng lahat ng ito, kami ay nagsisipagtagumpay. Ito ay dahil sa iyong biyaya, hindi sa aming mga sarili ko. At nawa, patuloy mo kami, O Diyos, panahanin sa iyong katuwiran ng lahat sa amin. Maging malaya ayon sa kalayang ibinigay mo sa amin, na hindi na kami magiging alipin pa ng sanlibutan. Hindi na kami magiging alipin pa ng kautusan ng kasalanan. Hindi malaya ang pagtuli at mga pagtituli. Pagkat ito ang nararapat para sa amin. At ikaw din naman ang nangako ng mga mabubuting bagay na aming gagawin ang iyong mga salita. Susundin namin ang mga bagay. Ako
namin ay ang aming katuwiran sa pananampalataya na aming ipinamumuhay ang iyong mga salita, na aming kinilala ang iyong pagpapakababa, na aming sinampalatayanan ang iyong dakilang gawa, na siyang nag-aayag ng iyong dakilang kalawalhatian. Karin mo kami, Panginoon, na tagatupad at napakinig ng salitang ito, sapagkat nananatili kami, Panginoon, sa mga hiwagang pagkabayan mo na ito sa amin. At kami ay patuloy na nagpapakababa sa iyo, sapagkat hindi namin na lamang idarating ang bukas, hindi namin na lamang ang mangyayari. Dahil kami man ay hirang ayon sa iyong mga salita, kami o Diyos ay hindi pa rin sigurado sa mga bagay na ito, sapagkat ang sanlibutan ay patuloy na dumadaya. Kaya kami ay nag-iingat, kami o Diyos ay nagpapatuloy, kami Panginoon ay nag-aaral pa ng mga karunungan. Panginoon, salamat po sa mga pag-iingat mo, sa mga pagpapala mo. O God, dalangin ko ng mga kapatid, ng mga kaluluwang ito sa kanilang pagdahinga sa iyo, ay sagutin mo, Panginoon. At ayon sa iyong kahabagan, ayon sa kanilang pananampalataya, sagutin mo, Diyos, ang aming mga kalayuan. We give you praise, O God. Salamat po.